Alam niyo ba mga kaibigan, paano kung tuluyan ng mabaon ng Pilipinas sa pagkakautang at hindi na makabayad? Ang utang ng Pilipinas ngayong taong 2025 ay nasa 17.27 trilyon at maaari pa itong tumaas sa susunod na taon dahil sa patuloy na pangungutang ng Pilipinas ay maaari pa itong pumalo sa 20 trilyon ayon sa mga eksperto kung hindi na makabayad ang Pilipinas sa mga bansa at bangko gaya ng Japan na mayroong 1.5 trilyon pesos tayong utang, China na may 1.2 trilyon pesos, Amerika 800 billion pesos, World Bank 500 billion pesos at Asian Development Bank ADB na may 300 billion pesos ay maaari sila magsumiti ng reklamo sa International Court of Justice ICJ ng pangunahing hukuman ng United Nations at International Center of Settlement of Investment Disputes ICSID na nagtataguyod ng mga alitan sa pagitan ng mga bansa at mga namumuhunan. Kung sakaling mapatunayan, ang Pilipinas ay maaaring mapatawan ng sanksyon. Ito ay ang mga sumusunod. Mawawala na ng halaga ang currency ng Pilipinas. Ibig sabihin, ang piso ay hindi na ito tatanggapin pa ng bawat bansa sa buong mundo. Pagharang o pagpigil sa mga bansang nais na tumulong sa Pilipinas, gaya ng donation at pagpapautang. Pagpigil sa pag-import at export sa Pilipinas, gaya ng mga produksyon ng bigas, mga kagamitang material o item na ginagamit natin sa pagnenegosyo at iba pa. Maaari din mawala ang YouTube, Facebook, TikTok at iba pa mga application sa Pilipinas dahil ito ay pwedeng i-ban sa atin. At ang pag-freeze ng pera sa bangko at ari-arian sa ibang bansa na kahit pa isa ka lamang ordinaryo mamamayang Pilipino ay kasama ka dito. Dahil sa pangyayaring ito, ang mga investor sa Pilipinas ay aalis dahil sa hindi na sila kikita dito sa atin. Lahat ng mga kumpanya katulad ng kuryente at tubig ay hindi na mag-ooperate pa. Ang mga fast food gaya ng Jollibee, McDo, KFC ay tuluyan na magsasara kahit pa ang mga mall dahil sa taas ng bilihin at bumagsak na ng tuluyan ng piso, ang mga maliit na tindahan ay magsasara na rin dahil sa imbis na ibenta ay sila na lamang ang gagamit at kakain sa kanilang mga paninda. Dahil sa pangyayaring ito, halos lahat ng mamamayang Pilipino ay mawawalan ng trabaho. Marami ang magugutom at magkakasakit hanggang sa mauwi sa kamatayan dahil kahit pa mga pribado at pampublikong pagamutan ay magsasara na rin. Ang mga lugar gaya ng Maynila, Makati, Quezon City, Pasig ay una makakaranas ng paghihirap at matinding kaguluhan dahil sa matinding kagutuman. Ang mga probinsya naman na mayaman sa agrikultura gaya ng Mindanao ay hindi makakaranas ng paghihirap dahil sa kanilang mga sakahan, ngunit maaaring makaranas din ng kaguluhan dahil sa agawan ng mga lupain. Ito ang pinakamalagim na pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas kung mangyari man ito mga kaibigan dahil ang batas sa Pilipinas ay mababaliwala na wala na susunod pa dito na ito ay may halin tulad sa pelikulang The Purge. Dahil ang Pilipinas ay hindi gaya ng ibang bansa na kahit papatawan sila ng napakabibigat na sanksyon ay kaya nilang mamuhay sa loob lamang ng kanilang bansa sa pamamagitan ng kanilang agrikultura at sila ay kompleto sa mga teknolohiya sa paggawa ng mga kagamitang ginagamit ng mamamayan sa pang-araw-araw, mga kumpanya galing mismo sa kanilang bansa na hindi hawak o pag-aari ng mga banyaga at kompleto sila sa produksyong pagkain na hindi gaya sa atin. Mayaman nga sa agrikultura ngunit hindi ito 100% na suportado ng ating gobyerno. Kaya't ang mga sakahan ay unti-unti nang nawawala at tinatayuan na ito ng mga establishmento dahil sa napipilitan na ibenta ng mga magsasaka ang kanilang mga lupain dahil sa panggigipit sa kanila ng mga politiko. At halos lahat ng gamit o ginagamit natin sa pang-araw-araw ay hindi galing sa atin dahil ito ay galing sa ibang mga bansa, simula sa pagkain hanggang sa mga kasangkapan dahil wala tayong sariling paggawaan na tayo umaasa lamang sa imported. Mayaman man o mahirap ay isa lamang ang sasapitin nating mamamayang Pilipino. Ang mga politiko naman, bago pa ito mangyari ay sila ang una makakaalam sa maaaring mangyari sa Pilipinas kahit sila ay mangingibang bansa na. Ang kanilang pera ay matagal na itong napalitan sa dolyar bago pa mangyari ito sa Pilipinas.